Si Min at ang pambihirang negosyante na si Jan. Pagbabantay at pag-atake sa pamilya. Si Min ay isang tagapagbalita na patuloy na hinahabol si Jan, isang kilalang negosyante na kilala sa kanyang pagiging maayos at palaging nananatiling malayo. Isang sandali, bumalik tayo sa nakaraan kung saan ipinakita na may isang matunog na nagbanta kay Min na papatayin ang kanyang kapatid kung hindi niya mababayaran ang isang utang. Ang interview na nagbago ng lahat. Humiling si Min na bigyan siya ni Jan ng isang interview para sa kanyang kumpanya, ngunit tinanggihan ito ni Jan, nagtatanong kung ano ang espesyal tungkol dito. Sa kabila ng pagtanggi, naramdaman ni Jan na may pamilyar siyang koneksyon kay Min at inimbitahan siya na sumama sa kanyang bahay. Dito, sinabi ni Jan na bihira siyang magbigay ng mga interview, ngunit maaaring gawin ito kung may maibibigay siyang kapalit. Isang lihim na alok. Inakala ni Min na nais ni Jan ng isang mas malalim na relasyon, kaya siya'y naghubad, ngunit pinagalitan siya ni Jan, sinasabi na hindi siya espesyal na sapat para sa kanya. Sa puntong ito, inamin ni Min ang katotohanan, ang kanyang kapatid ay nasa panganib dahil hindi niya mabayaran ang utang at ang interview ay magbibigay sa kanya ng magandang trabaho at sahod. Dahil dito, inalok siya ni Jan na maging kanyang lihim na kasintahan kapalit ng interview. Ngunit agad itong tinanggihan ni Min dahil ayaw niyang pumasok sa isang relasyon sa ganoong paraan. Ang tawag ng pamilya at ang lumang pag-ibig. Habang umaalis si Min, tumawag ang kanyang kapatid na nagpipilit na bayaran ang utang upang mailigtas siya. Ipinakita na noong sila'y nasa unibersidad pa si Min, inakusahan siya ng maling paratang at tinulungan siya ni Jan na isang shareholder ng unibersidad. Mula noon, labis na nahulog ang loob ni Min kay Jan, muling inalok ni Jan si Min na maging kanyang lihim na kasintahan at lutasin ang lahat ng kanyang problema, ngunit muli itong tinanggihan ni Min. Ang pagdududa at paninira. Ipinagbigay alam ni Jan kay Min na dapat niyang paghandaan ang interview ng mabuti dahil isa lang ang pagkakataon. Kinabukasan, sa opisina, inusig siya ng isang selosang katrabaho dahil sa isang viral na larawan nila ni Jan. Pagkatapos, dumating ang mga kamag-anak ni Min upang panghingi ng pera para sa utang ng kanyang kapatid, pati na rin ang kanyang tiwaling kapatid na si Gu, na nagdulot ng kaguluhan. Pag-aamin at pagharap sa katotohanan. Sa harap ng lahat, naunawaan ni Min na hindi siya nagsisinungaling. Ayaw niyang umasa sa iba kaya't napilitan siyang tanggapin ang alok ni Jan upang makuha ang kinakailangang pondo para sa kanyang pamilya. Dinala siya ni Jan sa kanyang bahay kung saan tinanong niya kung may ibang kasama si Min. Inamin ni Min na siya'y birhen at ipinahayag ni Jan na ito rin ang kanyang unang karanasan. Kinabukasan, habang bumalik sa opisina, sinubukan muli ng katrabaho ni Min na ihumiliit siya, ngunit dumating si Gyu, isang negosyante, na humiling ng interview mula kay Min. Ito'y ikinagalit ng katrabaho ni Min. Ang seryosong relasyon ni Jan at Min. Matapos ang interview, binanggit ni Gu ang kanyang pagkahanga kay Min at nagpadala pa siya ng mensahe kay Jan na nagpakita ng kanilang pagkakakilala. Naging nerbiyoso si Min dahil alam niyang hindi niya dapat ito pinag-uusapan. Nang bisitahin ni Jan ang kanyang opisina, sa isang mapang-asiwang tono, sinabi niya na labis siyang na-impress kay Min. Sagot ni Min na hindi ito isang papuri kundi nais lang malaman ni Jan ang tungkol sa kanilang relasyon. Dahil dito, hinalikan siya ni Jan at tinanong kung naniniwala ba siya na siya ay magpapaselos. Ang pagkakalapit at pag-ibig na lumago. Nanahimik si Min, iniisip na para kay Jan ay isang libangan lamang ito, kaya't lumapit ng husto si Jan upang gawing mas kampante si Min. Tinanong niya kung ang relasyon nila ay para lamang sa mga benepisyo na maibibigay ni Jan, kaya't sinungaling na inamin ni Minao. Hindi alam ni Jan na matagal nang interesado si Min sa kanya at nagsimulang makaramdam ng damdamin na hindi pa niya naranasan. Ang planong pagkilala at pagtanggap. Nalaman ni Min na ang kanyang masamang katrabaho ay malapit nang makilala dahil sa isang proyekto na kanyang pinaghirapan. Dahil dito, napagpasyahan niyang huwag na lamang itong pansinin. Sa hapon, dinala siya ng kanyang amo upang makilala ang isang tiwaling negosyante na sana'y mag-invest sa kanilang kumpanya. Hindi interesado si Min sa ganitong bagay, ngunit napilitan siyang sumama dahil sa pagkukumbinsi ng kanyang amo. Ang negosyanteng ito ay isang karibal ni Jan, at nang makita niyang umiinom si Min kasama ang lalaking ito, nagsimulang magduda si Jan na may pagtataksil siya, kaya't galit na inutusan niya ang kanyang sekretaryo na imbestigahan ang nangyari. Sa kabilang banda, nainis si Min sa sitwasyon at nagsimulang uminom sa isang club hanggang sa malasing. Maraming kalalakihan ang nagtangkang samantalahin ang kanyang kalagayan, kaya't dumating si Ian ng tama sa oras upang dalhin siya pauwi. Habang pinagalitan siya ni Ian, hiniling niyang malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkikita sa negosyanteng korap.
Sinikap ni Min na ipaliwanag na ito ay dahil sa utos ng kanyang boss, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Ian hanggang sa makumpirma ng kanyang sekretaryo na totoo ito. Ang pagsisisi at pag-aalay ng regalo. Nagpakumbaba si Ian dahil sa kanyang pagkakamali at sinubukan na magkasundo muli kay Min sa pamamagitan ng pagbibigay ng mamahaling damit at isang kwintas na may diamante. Ngunit tinanggihan ito ni Min, sinasabing hindi siya karapat-dapat sa isang bagay na kasing halaga nito. Pagkatuklas sa intriga sa opisina. Sa hapon sa opisina, natuklasan ni Min na ang kanyang masamang katrabaho ay mayroong romantikong relasyon sa negosyanteng corrupt na siyang nagpapaliwanag kung bakit siya pinapaboran. Nagpasya siya na muling makuha ang tiwala ni Min at ipinadala ang kwintas na may diamante sa opisina. Nang natanggap ito ni Min, sinabi ng ilang katrabaho na dapat mayroong isang relasyon siya sa isang milyonaryo. Sa sandaling iyon, lumitaw ang asawa ng negosyanteng corrupt at inakusahan siya na may relasyon sa kanyang asawa. Hinaharap ito ni Min na nagmumungkahi na mag-imbestiga muna bago mag-akusa. Nang malaman niya ang katotohanan, humingi ng paumanhin ang asawa bago umalis. Pag-iisip at pagtanggap. Pinag-isipan ni Min kung paano naging komplikado ang mga bagay-bagay ng walang dahilan. Samantala, si Jan ay nagplano kung paano siya muling makakasundo kay Min at ipakita na ang kanyang nararamdaman ay totoo. Ngunit, agad siyang dinukot ng mga hindi kilalang tao. Pinayuhan niya si Jan na hindi nila alam kung sino ang kanyang asawa, ngunit hindi sila nakinig. Pati ang kanyang masamang katrabaho ay kasama ng matunog. Pagtagumpay at pagbabanta. Samantala, matagumpay na natunto ni Ian ang kinaroroonan ni Min at mabilis na nakarating sa lugar. Nakilala siya ng leader ng mga kidnappers at nagdesisyon na samantalahin ang sitwasyon para hulihin siya at humingi ng malaking ransom. Ngunit ngayon, hindi na siya natatakot na harapin si Ian at sa kanilang laban, nasugatan si Min at naitaboy. Pagkatapos, nang gumising si Min, hiniling niyang huwag na makialam si Ian sa mga mapanganib na sitwasyon. Nakaramdam ng pagkakasala si Ian sa mga problemang dinudulot niya kay Min. Pagbabalik at pagbabanta ng mga kaaway. Samantala, si Matunog at ang babaeng katrabaho ni Min na nakatakas ay nagplano ng paghihiganti. Ilang araw pagkatapos, itinalaga si Min na mamuno sa isang programa ng balita sa pananalapi dahil nawala na ang masamang katrabaho. Sa kabila ng kaba, natapos niya ang programa ng matagumpay at nakatanggap ng papuri. Ngunit, biglang lumabas ang masamang babae at inatake siya, kaya't sumulpot ang mga bodyguard ni Jan upang protektahan siya. Inakusahan siya ng babaeng nahihiya na ninakaw niya ang kanyang mga oportunidad at ang pagnanakaw ng pondo. Nakialam ang sekretaryo ni Jan at nagpakita ng video na nagpapatunay na pinagsamantalahan nila ni Matunog ang sitwasyon para siraan siya at magdulot ng pagkalugi sa kumpanya. Dahil dito, nakapagpatuloy si Min sa kanyang trabaho. Bagamat nagpapasalamat siya kay Jan, natatakot din siya na magdadala ng karagdagang problema ang kanilang relasyon. Isang mahalagang pista at pagtatanong. Sa isang malaking salu-salo, hinuli si Min sa pasukan dahil ang kanyang pass Vic ay itinuturing na peke. Ngunit nakialam si Gu at kinumpirma na totoo ang pass sa salo-salo. Inamin ni Gu na interesado siya kay Min at na maaari niyang ialok ang katatagan at magandang kinabukasan. Narinig ito ni Jan na seloso at hinarap ang kanyang kaibigan. Pareho silang nagpakitang gila sa harap ng mga naroroon upang makuha ang kanyang pag-apruba. Muling lumabas ang negosyanteng corrupt at nagbanta na kukunin niya ang lahat. Ngunit hinarap ito ni Jan at binalaan siyang huwag na muling magdulot ng problema. Pag-aalala at pag-iisip ng layo. Nagsimulang mag-alala si Min sa mga konfliktong nagaganap at nagtaka kung dapat na ba siyang lumayo kay Jan upang maiwasan ang karagdagang problema. Pagkatapos, nag-usap sila ng mag-isa at inamin ni Jan na si Min ay kanyang partner. Sinabi ng kaibigan ni Jan na alam niya na si Min ay isang maganda, matalino at profesional na babae. Ngunit kung mapapabayaan niya si Min, mawawala ang pagkakataon na makuha siya. Gabi na, labis na naiinis si Jan dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan at sobra siyang nag-inom. Sinubukan siyang patahimikin ni Min at inamin na wala siyang romantikong interes sa kaibigan niya. Tinanong siya ni Jan kung mahal ba talaga niya si Min, ngunit nanatiling tahimik siya. Sa impluwensya ng alak, nagkasama silang magdamag, ngunit kinabukasan, wala na si Jan, hindi rin sumagot sa kanyang mga tawag at mensahe. Isang empleyado ang nagulat na kailangan niyang maglakbay para sa negosyo. Ngunit iniisip ni Min na dahil sa kanyang labis na pag-inom, maaaring sinabi niya ang mga hindi naaangkop na bagay tulad ng pag-amin ng kanyang pag-ibig. Pagharap sa katotohanan at pagpapatuloy. Nagpatuloy si Min sa pag-record ng kanyang programa.
Lumapit ang kanyang boss at sinabi na hindi niya maaaring ibahagi ang kanyang mga iniisip sa balita dahil haharapin nila si Min at ang kumpanya ang mga problema. Sabi ni Min na ito ay katotohanan at hindi niya maaaring magbigay ng peking balita o magsinungaling sa publiko. Sa sumunod na 2 araw, hindi niya nagawang makipag-ugnayan kay Yan na naging sanhi ng malaking stress. Sa sandaling iyon, bumisita si Gu kay Min upang dalhan siya ng tanghalian. Habang pauwi na siya, nagsimulang makaramdam si Min ng pagkahilo, kaya't dinala siya ni Gu sa kanyang silid upang magpahinga dahil sa lagnat. Habang nagpapahinga, paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ni Yan. Sa parehong oras, tinawagan siya ni Yan. Nang sagutin ni Gu, sinabi niya, "Kasama ko ang iyong asawa at mas mabuting manatili ka na lang sa ibang bansa. Hindi mo na kailangan pang dumating." Hindi niya maintindihan ang sitwasyon at nagsimulang magduda kung totoo ba ang sinasabi ni Gu o niloloko lang siya. Matapos tapusin ang kanyang mga gawain, bumalik agad si Yan at galit na sinampal si Gu. Sumagot si Gu, "Hindi ako mababa para samantalahin siya habang may sakit siya. Magkaibigan lang kami." Pumasok si Jan upang malaman kung kumusta na si Min. Ipinaliwanag ni Min na siya ay maisakit at hindi niya sinabi kay Jan dahil ayaw niyang maabala ang kanyang trabaho at maiwasan ang problema sa kumpanya. Sinabi ni Jan na nagkakamali si Min dahil mahalaga si Min sa kanyang buhay. Paglala ng mga problema at ang suporta ng pamilya. Kinabukasan, habang papunta si Min sa opisina, lumala pa ang mga problema dahil sa isang chismis na ikinakalat ng lahat upang sirain siya. Pinayuhan siya ng kanyang boss na magpahinga ng ilang araw. Pagkatapos, nakilala niya ang lolo ni Jan na binigyan siya ng pera upang umiwas kay Yan dahil ayaw niyang makita silang magkasama. Sagot ni Min, "Hindi ko kailangan ang pera mo at kung iyon ang gusto mo, handa akong lumayo sa iyong apo." Samantala, pumunta si Jan kasama ang kanyang lolo at sinabing pinakamainam na manatili siyang malayo kay Min. Nakahanap na siya ng angkop na kapareha para sa kanyang kasunduan at kung tututulan niya, baka maaksidente si Min noong hating gabi. Lumabas si Jan sa departamento ni Min na masayang-masaya, ngunit nagbigay siya ng tseke na nagwakas sa kanilang relasyon. Nadismaya si Min at binasag ang tseke. Pagbabago sa suporta at ang bagong prometida ni Jan. Pagkatapos, natanggap ni Min ang balita na tumigil na ang pamilya ni Yan sa pagsuporta sa kanyang programa. Sinabi ni Gu na hindi na niya kailangang mag-alala dahil siya na ang magiging sponsor. Kasama si Yi, ang bagong kasintahan ni Gu, malinaw na sinabi niya na hindi niya mahal si Min at handa na siyang magpakasal dahil ipinag-utos ng kanyang lolo. Nang lumabas, sinabihan niya ang kanyang sekretaryo na imbestigahan ang buhay ni Yi habang galit na galit si Min sa telepono. Nag-aalala para kay Min nagdisgise si Jan bilang tagapamahagi ng pagkain upang bisitahin ang opisina at alamin kung kumusta si Min, ngunit tila nakilala siya ni Min at sinusundan siya. Sa labas, nakaharap niya si Yi na nagbanta na alisin siya kay Min bilang tagapagmana, malinaw na ipinakita na siya na ang bagong kasintahan ni Gu. Nag-alok si Yi ng pera kay Min, ngunit galit na sinabi ni Min na hindi niya kailangan ang maruming pera ni Yi. Nakinig si Jan mula sa malayo, galit na lumapit at inutusan si Yi na huwag nang guluhin si Min, kung hindi siya magpapakasal kay Yi at pinakiusapan siyang umalis. Pag-iisa at pagmamahalan sa gitna ng mga pagsubok. Habang mag-isa sila, sinabi ni Jan na sa loob ng ilang araw ay ikakasal siya kay Yi, ngunit bago iyon, nais niyang makasama si Min ng huling beses. Nagkaroon sila ng maselang pagtitipon, ngunit napagtanto ni Min na mahal na talaga siya ni Jan, kahit na tila ito na ang huling paalam ni Jan, hindi siya handang palampasin ito. Kinabukasan, nalaman ni Min na si Yi ay hindi isang karapat-dapat na babae. Nakipagtalik na siya sa maraming lalaki at madalas na nagpapalit-palit ng kasintahan, lahat para lamang sa pera. Nang matuklasan ito ni Min, sinabi niya na hindi niya hahayaang iwan siya ni Yi kahit na hindi siya mahal dahil nais lamang ni Yi na maging asawa niya. Hindi payagan ng lolo ni Yi na makasama si Min, kaya't kasama ni Yi ang lolo, nagpapanggap na mabait na babae upang makuha ang tiwala ni Jan. Hindi na makagawa si Jan ng kahit ano upang pigilan ito. Ang kasalan at mga pambihirang pangyayari. Kinabukasan, nagkaroon ng selebrasyon para i-anunsyo ang kanilang kasunduan. Nandyan si Min at nung makita niya si Yi, sobrang nalungkot siya. Lumapit si Jin upang siraan si Yi, sinasabing magiging sa kanya ang tagapagmana upang maiwasan ang pagkawala ng kontrol sa sitwasyon. Nag-intervene si Gu at piprotektahan si Yi sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng kanyang vest. Nakita ni Jan ito at hindi na niya mapigilan ang kanyang selos, kaya't pumasok siya sa pagitan nila upang ipakita ang kanyang galit. Lumapit ang lolo upang malaman kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Gu na huwag mag-alala at ipinahayag na si Min ay kanyang kasintahan at dinala lang niya si Yi upang ipahayag ang kanyang mga pagbati sa bagong mag-asawa. Ang pag-iisip at pagharap sa mga hamon.
Kinabukasan, dinala ni Jan ang kapatid ni Min at inalok siya ng pera upang magtrabaho para sa kanya. Ito ay bahagi ng kanilang plano upang mapanatili ang kontrol at suporta sa kanyang kumpanya. Sa kabila ng mga pagsubok at intriga, patuloy na hinaharap ni Min ang mga hamon upang mapanatili ang kanyang trabaho at personal na buhay. Sa sandaling iyon, bumisita si Gu kay Min upang dalhan siya ng tanghalian. Habang pauwi na siya, nagsimulang makaramdam si Min ng pagkahilo, kaya't dinala siya ni Gu sa kanyang silid upang magpahinga dahil sa lagnat. Habang nagpapahinga, paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan niyan. Sa parehong oras, tinawagan siya niyan. Nang sagutin ni Gu, sinabi niya, "Kasama ko ang iyong asawa, at mas mabuting manatili ka na lang sa ibang bansa. Hindi mo na kailangan pang dumating." Hindi niya maintindihan ang sitwasyon at nagsimulang magduda kung totoo ba ang sinasabi ni Gu o niloloko lang siya. Ang pagharap sa katotohanan. Matapos tapusin ang kanyang mga gawain, bumalik agad si Yan at galit na sinampal si Gu. Sumagot si Gu, "Hindi ako mababa para samantalahin siya habang may sakit siya. Magkaibigan lang kami." Pumasok si Jan upang malaman kung kumusta na si Min. Ipinaliwanag ni Min na siya ay may sakit at hindi niya sinabi kay Jan dahil ayaw niyang maabala ang kanyang trabaho at maiwasan ang problema sa kumpanya. Sinabi ni Jan na nagkakamali si Min dahil mahalaga siya sa kanyang buhay. Paglala ng mga problema at suporta mula sa pamilya. Kinabukasan, habang papunta si Min sa opisina, lumala pa ang mga problema dahil sa isang tsismis na ikinakalat ng lahat upang sirain siya. Pinayuhan siya ng kanyang boss na magpahinga ng ilang araw. Pagkatapos, nakilala niya ang lolo ni Jan na binigyan siya ng pera upang umiwas kay Yan dahil ayaw niyang makita silang magkasama. Sagot ni Min, "Hindi ko kailangan ang pera mo at kung iyon ang gusto mo, handa akong lumayo sa iyong apo." Ang pagsisikap ni Jan na mapanatili ang kontrol. Samantala, pumunta si Jan kasama ang kanyang lolo at sinabing pinakamainam na manatili siyang malayo kay Min. Nakahanap na siya ng angkop na kapareha para sa kanyang kasunduan at kung tututulan niya, baka maaksidente si Min noong hating gabi. Lumabas si Jan sa departamento ni Min na masayang masaya, ngunit nagbigay siya ng tseke na nagwakas sa kanilang relasyon. Nadismaya si Min at binasag ang tseke. Pagbabago sa suporta at ang bagong prometida ni Jan. Pagkatapos, natanggap ni Min ang balita na tumigil na ang pamilya ni Yan sa pagsuporta sa kanyang programa. Sinabi ni Gu na hindi na niya kailangang mag-alala dahil siya na ang magiging sponsor. Kasama si Yi, ang bagong kasintahan ni Gu, malinaw na sinabi niya na hindi niya mahal si Min at handa na siyang magpakasal dahil ipinag-utos ng kanyang lolo. Nang lumabas, sinabihan niya ang kanyang sekretaryo na imbestigahan ang buhay ni Yi habang galit na galit si Min sa telepono. Nag-aalala para kay Min. Nagdisgis si Jan bilang tagapamahagi ng pagkain upang bisitahin ang opisina at alamin kung kumusta si Min, ngunit tila nakilala siya ni Min at sinusundan siya. Ang pagtataksil at pagbabantay. Sa labas, nakaharap niya si Yi na nagbanta na alisin siya kay Min bilang tagapagmana. Malinaw na ipinakita na siya na ang bagong kasintahan ni Gu. Nag-alok si Yi ng pera kay Min, ngunit galit na sinabi ni Min na hindi niya kailangan ang maruming pera ni Yi. Nakinig si Jan mula sa malayo, galit na lumapit at inutusan si Yi na huwag nang guluhin si Min, kung hindi siya magpapakasal kay Yi at pinakiusapan siyang umalis. Pag-iisa at pagmamahalan sa gitna ng mga pagsubok. Habang mag-isa sila, sinabi ni Jan na sa loob ng ilang araw ay ikakasal siya kay Yi. Ngunit bago iyon, nais niyang makasama si Min ng huling beses. Nagkaroon sila ng maselang pagtitipon, ngunit napagtanto ni Min na mahal na talaga siya ni Jan kahit na tila ito na ang huling paalam ni Jan, hindi siya handang palampasin ito. Kinabukasan, nalaman ni Min na si Yi ay hindi isang karapat-dapat na babae. Nakipagtalik na siya sa maraming lalaki at madalas na nagpapalit-palit ng kasintahan, lahat para lamang sa pera. Nang matuklasan ito ni Min, sinabi niya na hindi niya hahayaang iwan siya ni Yi kahit na hindi siya mahal dahil nais lamang ni Yi na maging asawa niya. Hindi payagan ng lolo ni Yi na makasama si Min, kaya't kasama ni Yi ang lolo, nagpapanggap na mabait na babae, upang makuha ang tiwala ni Jan. Hindi na makagawa si Jan ng kahit ano upang pigilan ito. Ang kasalan at mga pambihirang pangyayari. Kinabukasan, nagkaroon ng selebrasyon para i-anunsyo ang kanilang kasunduan. Nandyan si Min at nung makita niya si Yi, sobrang nalungkot siya.
Lumapit si Jin upang siraan si Yi, sinasabing magiging sa kanya ang tagapagmana upang maiwasan ang pagkawala ng kontrol sa sitwasyon. Nag-intervene si Gu at pinrotektahan si Yi sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng kanyang vest. Nakita ni Jan ito at hindi na niya mapigilan ang kanyang selos, kaya't pumasok siya sa pagitan nila upang ipakita ang kanyang galit. Lumapit ang lolo upang malaman kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Gu na huwag mag-alala at ipinahayag na si Min ay kanyang kasintahan at dinala lang niya si Yi upang ipahayag ang kanyang mga pagbati sa bagong mag-asawa. Ang pag-iisip at pagharap sa mga hamon. Kinabukasan, dinala ni Jan ang kapatid ni Min at inalok siya ng pera upang magtrabaho para sa kanya. Ito ay bahagi ng kanilang plano upang mapanatili ang kontrol at suporta sa kanyang kumpanya. Sa kabila ng mga pagsubok at intriga, patuloy na hinaharap ni Min ang mga hamon upang mapanatili ang kanyang trabaho at personal na buhay.